Oy, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. So, teka, para nakasalamin tayo ha. Andito tayo ngayon sa Kurume City. Dito po tayo sa Japan at syempre singit lang tayo dahil medyo hectic yung ating schedule. Sunod-sunod yung biyahe, no? Nabalitaan nyo na ba to? Parang nagugulat ako dito ka-coffee. Saan yung camera? Yan, no? Nagugulat ako dyan ka-coffee. Abay, binubuhay nila yung usapan ng impeachment. Yung usapin ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Parang naglalakas ng loob sila na ano to, paingayin itong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong gusto nyo? Tanggalin si PBBM sa pagka-presidente? At magtataka ka ha, galing mismo yan sa bibig ni Vice President Sara Duterte. VP Sara may listahan daw ng 5 impeachable offenses ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan no? Bakit sinabi ni Inday yan? Bakit kinakailangan niya sabihin yung listahan na yan ng 5 impeachable offenses? Kasi kung walang gamit yan, kung hindi niya gagamitin yan, hindi niya i-mention yan. Kaya niya pinalutang yung ideya na yan, wag kang loloko-loko dyan, bongbong. Ganyan ang datingan dyan eh. Wag kang loloko-loko dyan, bongbong. Meron akong mga ebidensya. Meron akong listahan dito, 5 na mga offenses, mga pagkakamali mo na pwede kang ma-impeach. Yan naman ang purpose yan eh. Bakit pinapalutang ni Inday Sara Duterte itong usapin ng impeachment para kay PBBM? Grabe si Inday ngayon ha. At tumindi ha. Kasi nag-react si PBBM eh. Pakiramdam niya na-deceive siya eh. Ni Inday Sara Duterte ngayon nag-react siya. Diba? Bakit? Pabagsak na ng pabagsak. Anyway, sige, basahin natin ka-coffee. Itong balita na ito ka-coffee. Itong impeachable offenses na to. Headline to ng balita ha. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na meron umano siyang listahan ng 5 impeachable offenses ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpapaalis dito sa pwesto. Teka, nawala yung internet. Saglit lang. Nawala yung internet natin. Lakas ng loob ha. Biglang tumapa ngayon si Inday ha. Actually, nagkakaganyan naman yan eh. Dahil sila din may kagagawan yan eh. Actually, nagre-react lang yung presidente natin eh. Kayo din na may kagagawan yan. Bakit nangyayari yan? Arigatou gozaimashita. Okay, coffee everyone. Habang nagko-connect tayo sa wifi. Ang mahal ng kape. Wait lang, lagyan natin ng creamer para may konting lasa. Kasi para makagamit tayo ng venue, hindi ka naman pwede basta umupo sa restaurant, di ba? So, kape tayo. Kakapiranggot na kape lang to. 600 yen. So, parang more or less almost 300 pesos no, para sa cup of coffee. Pero masarap naman. Yan na, ito na, ka-coffee itong balita na yan. Sige, pag-usapan na natin to. VP Sara may listahan daw ng 5 impeachable offenses ni PBBM. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na meron naman siyang listahan. Again, hindi niya sasabihin na may listahan siya kung wala siyang paggagamitan yan. Initially, ang nakikita nating purpose niyan, bakit niya sinasabi ang listahan na yan? Para ipanakot yan kay PBBM. Na kumbaga, kung hindi kayo babait sa akin, ilalabas ko tong listahan na to. Ilalabas ko tong mga kung baho man na tinatago ninyo. Parang ganyan eh. Parang threat ito eh. Parang banta itong gustong ibigay sa atin ni Inday Sara Duterte. Sa isang press conference itong Biyernes, October 18 po, sinabi ni Duterte nang maupo raw siya sa pagka-vice presidente noong 2022 ay binasa niya ang tungkol sa impeachment dahil alam daw niyang isa siyang impeachable officer. Totoo naman, ang vice presidente, impeachable position yan. Yung mga constitutional commissions natin yan, impeachable positions yan. Ganon din po ang presidente. So parang brainy ni Inday dito parang hindi niyo ako maano dyan. Binasa ko yung mga impeachable offenses na yan. So parang ganyan ang gusto niya palabasin dito. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo para ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Sabi ni Duterte, wow. Sana all nagbabasa. Brainy siya dito. Matalino ha. Which is basic lang din naman talaga. Siyempre, highest ranking government official ka sa buong Pilipinas, dapat alam mo yan. At abogado siya, di ba? Basic naman yan. Tayo kahit abogado, di ba? Siyempre, kailangan mo rin basahin at alam mo yan. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya
Pero sa tingin nyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Sa adpan niya. O sa kanya na mismo nang galing yan, ka-coffee. Pero anong gusto niya sabihin dyan? Hindi mai-impeach si PBBM dahil kakampi niya ang House of Representatives. Yan ang gusto niya palabasin dyan eh. Kahit valid pa yung mga offenses na yan na ginawa ni PBBM, hindi raw magsasucceed yan dahil magsisimula naman yan sa House of Representatives eh. Bago dalhin sa Kongreso, sa Senate yan eh. Sa Senate kasi didinggin yan, pero yung initial phase niyan magsisimula sa House of Representatives. Sabi niya hindi magpo-prosper yan, hindi magde-develop yan. Definitely hindi talaga. Dahil kakampi ni PBBM ang HOR. Nagtitiwala ang House of Representatives, buong HOR dito kay PBBM sa administrasyon niya. At hindi kay Inday Sara Duterte. Makikita niyo naman yan sa budget hearing eh. Hindi tiwala dyan ang mga mambabatas kay Inday. So kung ikaw ba naman mambabatas sa HOR, tiwala ka sa presidente, ipapa-impeach mo ba? Definitely hindi mo gagawin yan. Suicide sa inyo yan. Baka si Inday pa. Baka si Inday pa ang masimulan, ma-impeach yan dyan. Samantala, hindi naman binanggit ng Vice Presidente kung ano ang naturang 5 impeachable offenses na tinutukoy niya laban sa Pangulo. Oh, all barks no bite lang yan, ka-coffee. Kahul lang, hindi nangangagat. Nagpapaingay lang yan. Sabi nga nila baka diversionary tactics na naman yan eh. Ililihis na naman ang issue eh. Ganyan ang style ni Inday eh. Para hindi siya mapag-usapan, gagawa ng mga issue para malihis. Diversionary tactics siya lang yan. Para pag-usapan ngayon. Or pwede rin naman, kaya sinasabi niya yung mga ganyang argumento na yan, para maging relevant na naman siya. Para siya yung lagi nasa media. Siyempre mawawala siya sa focus eh. Kaya niya ginagawa niyan. Matatandaan, naging usap-usapan kamakailan ng umano yung impeachment complaint laban kay Duterte sa Kamara. Ayan, baka mag-develop pa yan. Ito ay matapos iginiit ng ACT Teachers Party List na si Representative Franz Castro na impeachable offense umano ang maling paggamit ng pera ng bayan matapos maglabas ang Commission on Audit ng Notice of Disallowance ng 73 million pesos out of 125 million pesos na confidential fund ng opisina ni Duterte noong 2022. Ayan! Ganyan dapat. Mas matino pa itong si Castro eh. Si Castro sabi niya impeachable offense yung ginawa mo. O in-identify niya what makes it an impeachable offense. Kasi Inday, anong sinasabi ni Inday? Puro generic statement lang. Oo, may mga impeachable offenses kang ginawa. Isa-isahin mo. Kung matapang talaga siya, di ba? Isa-isahin niya yung mga impeachable offenses na yan. 1. O anong ginawa ni PBBM? May mga abogado din naman siya. Definitely si PBBM masasagot niya yan. May mga abogado din naman yan. Sabihin niya kung ano yung mga impeachable offenses na yan. Hindi yung puro parinig. Di ba? Kasi pag pinatulan siya dyan sabihin niya, may PR campaign para ibagsak siya, etc. etc. Si Franz Castro, susuhulan ng administrasyon para magsabi ng totoo? I don't think so. Hindi gagawin ni Franz Castro yan. Nanindigan naman si Duterte na kamakailan na hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto sa Office of the Vice President. Hindi talaga aalis yan. Kasi kung umalis siya dyan, may imbestigahan siya dyan. Tatayo na mangyari yan, naimbestigahan siya. Ngayon lang Vice President pa yan sunod-sunod yung investigasyon sa kanya. Yan, napapag umalis siya. At ng isang araw lang ka-coffee, may lumabas na may mga tawag dyan, may mga dati siyang opisyal na nasasangkot din po sa anomalya. No, bakit siya alis dyan? Hindi nawalan siya ng immunity. Kaya nga, mas mai-encourage pa to. Sa totoo lang ito mga nangyayari na to, mas mai-encourage pa si Inday Sara Duterte na tumakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Kasi alam niya na kapag wala siya sa pwesto, na wala siyang immunity, yayariin siya. Babakbakin siya ng mga mababatas. Kaya mas lalong mapupush yan para tumakbo siya sa pagka-senador o pagka-presidente sa pagdating po ng 2028. Or kung hindi man presidente, pagka-senador or mababatas. House of Representatives kasi kailangan niya ng immunity. Ngayon lang, vice presidente siya, bugbog siya. Paano kung wala siyang pwesto? Si Digong din, dating presidente, bugbog din ngayon. Kasi naglalabasan yung mga kalokohan. O isa pang balita ng Politico.com. Ayan kung nababasa ninyo, medyo maliit lang ito ka-coffee. Sara Duterte chooses to engage in theatrics, gossips than face house probe. Sabi ni Castro. Totoo. Puro marites lang. Tayo po kasi pumunta dyan sa HOR. Proper platform yan.
Diba? Well documented yan. Nakaminutes lahat ng mga sinasabi mo dyan. Sabi niya hindi. Sabi ni Inday, ang basa dito nila Castro, ayaw niyan dumalo dyan sa pagdinig na yan. O makipag-chismisa na lang siya, mag-post na lang siya, magpa-presko na lang siya. Ganyang style na lang yan. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro condemned Vice President Sara Duterte for using diversionary tactics. Ayan na nga sinasabi natin dyan eh. Magaling si Inday dyan sa diversionary tactics na yan eh. Diversionary tactics through a sensational press conference instead of addressing the reported irregularities and her use of confidential funds. Exactly! Ayaw niyang sagutin, ayaw niyang linawin yung mga problema dyan sa confidential funds, yung mga tao niya na na-engage into corruption. Makipagmarites na lang yan. O tama, magkaroon ng sensational press conference. O mag-threat, magbanta, lumilistahan siya, kung ano-ano. Yan na lang. Diversionary tactics. Diyan magaling si Inday. Tama yung sinasabi ng tatay niya eh. Kakaiba yan si Inday. Di ba sinabi ni Digong yan noon? Kakaiba yan. Hindi nila makakontrol yan. Ayan na, lumalabas na talaga ang totoong ugali. Once again, Vice President Sara Duterte chooses to engage in theatrics and gossip rather than facing the Congressional Committee to provide a transparent account of how the confidential funds of the OVP and DepEd were utilized. May punto si Castro dyan. Diba? Kung ano-anong pinagsasabi niya dyan. Ano pa, isa niya pang bantay, itatapon niya daw yung ano, sa West Philippine Sea, yung labi, yung bangkay ni Marcos Sr. Kasi ang ginigiit nila dyan eh, ang Duterte administration ang nag-allow para mailibing yan sa libingan ng mga bayani. Ano ka, di ka na naawa sa patay. Pahukay mo yan dyan at ipapatapon dyan sa West Philippine Sea. Tama ba naman yan? Diba? Kung matino ka ba naman mag-isip, gagawin mo ba yan? Diba? Iba talaga ha? Iba talaga. At mukhang tatakbo talaga yan. Bantay-bantay tayo dyan. O siya, sige, anong komento nyo, opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, pasuyin na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. Nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe, nandiyan dyan po sa baba. At hit nyo na rin yung notification icon para kayo po updated sa ating mga bagong upload. At ako yung magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama, ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!